Isang ordinaryong alipin sa trabaho. Bakit ka nakaayos ng ganyan kapansin-pansin? Pati sa kabilang buhay, pakialamera rin. Pati kalayaan kong manamit, pakikialaman pa. Natatakot lang ako na makita ka ng mga kung anu-anong nilalang. Ayokong mag-reincarnate. Kung ganoon, bugbugin mo hanggang magbago ang isip niya. Aba, tapos na ako. Nga. Hindi na kailangang ituloy ang meeting bukas ng umaga. Hindi na kailangang baguhin ang plano. Tapos na ang lahat. Bakit ang dami mong tanong? Sige, umalis na tayo agad. Bandila ng pagtawag sa kaluluwa. Ayos. Ano ba ang mga nangyayaring ito? Wala ba kayong emergency plan sa kabilang buhay? Meron. Nasaan ang contingency plan? Hinahanap pa. Binubuklat ang manual sa mismong lugar ng aksidente. Mas profesional pa kayo kaysa sa kumpanya ko. Ay. Ay. Ate Itim, bilis nga. Sino ang ate mo? Sa ganitong oras, iniisip mo pa ang tawagan. Ano ang ipinasok mo sa katawan ko? Mga coordinates. Para saan? Malaking aksidente sa kabilang buhay. Magrereklamo ako. Ilipat lahat ng pagkain. Walang may iwang kahit isang bagay na may halaga. Ito ang sakop ng angkan ng green. Angkan ng green. Kalahating taon nang patay ang mga matatanda. Anong karapatan niyong makipag-usap sa akin tungkol sa angkan? Buhay pa ang batang Panginoon. Kaya nandito ako. Kapag napatay ang batang iyon, wala nang magmamana sa manor na ito. Kaya pala hindi pala kayo nandito para agawin ang pagkain. Lene, ngayon mo lang naintindihan. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang batang iyon. Matagal na siyang tumakas. Isa lang siyang mahina at sakiting bata. Saan pa siya makakatakbo? Halughugin. Anong ginagawa mong palihim-palihim? Bitawan mo ako. Nasa loob ang tao. Ako. Napadpad ako sa ang lupalop. Hahaha, natakot kita. Ako. Napadpad ako sa ang lupalop. Hahaha, natakot kita. Batang Panginoon. Sino ka ba? Nahanap na kita. Nasaan ang titulo ng lupa? Anong titulo ng lupa? Ang titulo ng manor ng green. At ang treasure vault na iniwan ng ama mo. Sabihin mo at bibigyan kita ng mabilis na katapusan. Ang mga nasa likod ninyo, huwag mangarap na makuha ang manor. Ang dami mong satsat, butot balat. Huling pagkakataon mo na. Sabihin mo, pwede kitang dalhin sa lungsod at bigyan ng ginhawa. Mahilig ang mga maharlikang Ginoo sa mga tulad mo. Hahaha. Naalala ko na. Sa basement sa likod ng master bedroom. Hinagilat na namin ang basement ng master bedroom mula pa noong una. Iyan ang talas mo, bata. Naglalakas loob ka pang lokohin ako. Sa loob ng isang araw, 2 beses. Talagang malas na malas.
Ikaw, tao ka ba o multo? Mga basura. Sobrang bad trip ako ngayon. Lumayas na kayo. Tingnan mo ang bisa ng banal na tubig ko. Hindi ako naniniwala sa malas. Patayin siya. Hanapin mo siya. Lubid ng kamatayan. Nakakatakot na panghila. Lubid ng kamatayan. Nakakatakot na panghila. Nga. Huwag ako. Ibibigay ko sa iyo lahat ng nakulimbat ko. Tumakas ka pa. Dahil sa gulo ninyo. Halos mawala na ang full attendance bonus ko ngayong buwan. Bro. Ginagamit ang banal na tubig ng kanluran laban sa kalokohan ng silangan. Hindi tugma ang specialty mo, ah. Sumama ka sa akin pabalik sa ilalim ng lupa at magpakasikat ka pa. Yenen, anong nangyayari? Ang weird, ano bang nakatago sa katawang ito? Labas ka dyan. Aray. Ang weird, ano bang nakatago sa katawang ito? Mukhang ayaw akong paalisin ng katawan na ito. Hindi ka na makakaalis. Ang kaluluwa mo ay tuluyan ng nakadikit sa kanya. Piliting paghihiwalay. Ang katawan na ito ay magsisabog ka rin ng kaluluwa mo sa mismong lugar. Pigil. Sige, kung ganoon, huwag na nating sirain. Nandito na rin lang tayo. Ganyan na lang. Ang bilis mong tanggapin ang realidad. Ano pa nga ba? Ang unang batas ng alipin ng opisina ay tanggapin ang realidad. Lene. Liray, loko ka. Swerte mo at malakas ang buhay mo. Oh. Ito ang kabayaran ko sa pinsala mo sa trabaho. Sulitin mo. Ang basurang ito, pinaghirapan talaga ng amo mo. 30 taon kong bonus sa performance ang ipinalit dito. Sa balot pa lang, ang solid na. Parang item ng sumpa ang dating. Sulitin mo. Ang basurang ito, pinaghirapan talaga ng amo mo. 30 taon kong bonus sa performance ang ipinalit dito. Sa balot pa lang, ang solid na. Parang item ng sumpa ang dating. Talagang umalis na si Ate Itim. Gago ka. Tumigil ka na. Wala na siya matagal na. Ano nang tawag mo sa akin kanina? Nakakaumay, unang araw ko pa lang sa paglipat ng mundo na bingi na agad ako. Huling tanong ko na ito. Ano nang tawag mo sa akin kanina? Gago. Narinig mo ba ng malinaw? Gago. Sige, bro, may dating ka. Gustong-gusto ko yan. Sabihin mo ulit sa akin yung dalawang salitang sinabi mo kanina. Kuya, mahal kong kuya. Kakagising ko lang, pare. Masungit pa ako paggising. Pakiusap, kaawaan mo ako. Pinakaayaw ko sa lahat ang dumi. Kung maaga mo lang naintindihan yan, di sana ayos na. Sinasabi ko na agad. Kahit system ka pa o kung ano man ang cheat mo. Gusto ko lang magpahinga. Ayokong sumalo ng sapilitang 900 at 96 na task. Sige, tapos na ang binding. Ano na? Gago. Dumating na ang beginner task mo. Gago. Dumating na ang beginner task mo. Pair. Ang bilis mong magpalit ng mukha, mas mabilis pa sa pagbuklat ng libro. Ano ang reward ng task? Pera ba o misis ang ibibigay? Pangarap mo lang yan, walang reward. Ay. Ano ba ang pinagsasasabi mo rito at sinisigawan mo ako ng ganyang kalokohan? Maligo ka na at magbanlaw. Gumising ka nga ng malinaw.
Hehe, kung hindi mo gagawin, mapapahamak ka raw. Boss, ang bigat naman ng sinasabi mo. Ako pa ang pinakagustong gumawa ng mga misyon. Hindi ito elemento. Hindi rin ito anino. Baka nagbukas na ang konseho ng kadiliman. Isang uri ng bawal na siwang sa espasyo. Ipaabot agad ang utos kay Selisa. Magdala ng isang pangkat papunta sa gilid ng madilim na gubat para maagaw ang bentahe. Ang pagbabagong ito. Simbahan ba ang lihim na nagpasimula sa sinaunang banal na bagay? Ipaabot kay Lilith na magsama siya ng mga tao para mag-imbestiga. Hindi pwedeng hayaan na sila ang makinabang ng mag-isa. Unang hakbang ng baguhan na misyon. Humanap ng mapapahinahan. Nasunog na halos ang buong bahay, puro balangkas na lang. Saan mo ako patutulugin? Sa ilalim ng tulay ba? Idi pumasok ka muna at tingnan. Nandito na rin naman tayo. Ay! Kung aayusin lang ng kaunti, pwede pang pagtiyagaan. Sandali, huwag kang gagalaw. Kapag gumalaw ka, hindi natatama ng maayos. Grabe! Maganda ang ayos ng pangunahing bahay. Kaso masyadong mainit ang pagtanggap. Pare, ano bang klaseng bagay ito? Ang tawag dito ay batong bulok na salagubang. Kumakagat ba ito tumigil? Hehe, di ko alam. Pwede mong hubarin ang damit mo at humiga roon para subukan. Sige, sa kanya na ang maliit na apartment na ito. Matagal na siyang patay. Kailangang igalang ang patay. Kailangan nating respetuhin ang karapatan ng dating nakatira. Ayos na, dito na lang tayo. Maglinis ka na agad ng bahay. CJ! Ituloy mo. Bakit ka tumigil? Ituloy mo. Bakit ka tumigil? Wala nang lakas. Isang pangkalawakan at pangpanahong mahiwagang kasangkapan na kaya mong saluhin kahit ang mga tagapaghatid ng kaluluwa. Nagkahinalo ka lang sa pagbubuhat ng 2 kahon. Mas maiksi pa ang standby mo kaysa sa second-hand kong cellphone. Ayos. Medyo kakaiba pero maayos. Parang galing sa digmaan sa Syria. Ayos lang basta may mahihigaan. Ang alipin ng trabaho, hindi namimili ng pwesto. Ngayong araw, pagtiisan muna nating pagsiksikin ang tulugan. Bukas kapag nakabawi na ako ng lakas. Saka ko kayo ilalagay sa lupa. Itala muna sa utang. Ako si Rowaynan Green. Ang tanging tagapagmana ng marangal na manor ng baron. May bahay at may lupa. Hindi kailangang gumising ng maaga para mag-time in. Hindi kailangang sumilip sa mukha ng boss. May pag-asa pa ang buhay na ito. Naayos na ang problema sa matutuluyan. Pero wala pa ring makain. Kaya bilang system, ikaw ang maghahanap ng pagkain para sa akin. Pasensya na. Ako ang naghahanda na panoorin kang maghanap. Pare, mukhang talagang gusto mong maligo sa timba ng tirang pagkain. Hindi na kaya. Kung hindi pa ako kakain ng kahit ano. Baka kailangan ko nang bumalik at magulat ngayon ding araw na ito. Ay naku. Lobo ba ito o asong Tibetan Mastiff na naging halimaw? Ah! Lagot, nakaligtas lang sa mga tulisan sa bundok. Tapos pakakainin ko na naman ang mga asong gala. Talaga. Ayos. Ano ito? Huwag kang magulat, pare. Bagong sali na benepisyo mo ito. Ganap na proteksyon. Hanggang hindi ka lumalabas sa manor na ito. Kahit dumating ang isang dragon. Kailangan din itong manatiling nakapulupot sa labas. Maaari kitang bigyan ng panangga. Pero hindi ko maililigtas ang buhay mo. Huwag mong gutumin ang sarili mo hanggang mamatay. Kumalma ka, pre. Wala ka bang panlaban sa gutom na tableta o kung ano kumalma ka? Binibiro mo ba ako? Makakain ba ito? Nerebisa ko na.
Hoy, mataas ang likas na bisa ng binhing patatas na ito. Kapag itinanim mo ito, kaya ka nitong buhayin. Kalahating mo ang pinakamababang sukat ng taniman. Hoy, mataas ang likas na bisa ng binhing patatas na ito. Kapag itinanim mo ito, kaya ka nitong buhayin. Kalahating mo ang pinakamababang sukat ng taniman. Taniman pinapagawa mo pa sa isang alipin ng opisina na maging magsasaka. Kahit gusto ko pang magtanim. Gusto mo bang bungkalin ko ang lupa gamit ang kamay ko? Hindi mo ba kayang humanap ng sarili mo? Laging may mahuhukay sa manor. Sige, ganito na lang, swertehin ka sana. Punyeta, hindi pa kumpleto ang setup, umaasta ka na agad na parang sistema. Hindi pwedeng magtanim dito. Masyadong malayo sa balon. Sa kakapasan mo ng tubig mamaya baka mapatid ang likod mo. Hindi rin pwedeng magtanim sa bandang iyon. Saktong 50 hakbang mula sa kusina. Kahit pamitas ng gulay maglalakad ka pa ng malayo. Bilisan mo. Bantayan ang paligid. May bakas dito ng pagtakas ng halimaw. Huwag mo nang intindihin ang mga walang kwentang iyan. Nanghihina na ang abnormal na pinagmumulan ng enerhiya. Buong bilis. Lupa ba ang tawag mo rito? Siksik na lupa ba ito? Masisira ang mga kamay ko nito. Ang amoy na ito. Nabubulok na likido ng laman. Pero sisipsip ito papunta sa balon. Kumalma ka. Kinukuha mo rin ang gamit ng iba. Walang hiya talaga. Isang code, bayad ito sa pagod at trabaho. Bantay kayo sa lugar na ito sa buong buhay nyo. Ngayon ibaon na lang ito rito, ayos na rin. Lahat malinaw. Ay, nabaligtad na ang lupang ito. Mas malambot pa kaysa sa tigang na lupang katabi. Isang hakbang, 2 hakbang. 3 hakbang. Sakto kalahating munang lupa. Maraming pagod ang natipid sa pagbubungkal. Lilit, nandito kayo ng konseho ng kadiliman. Anong bawal na ritual ang ginawa ninyo rito? Ang natirang enerhiya at dilim dito. Hindi man lang makatiis sa mga mata ng banal na liwanag. Huwag kang magpanggap na inosente rito. Malinaw na sobra ang pagiging mapaniil nito. Mga bakas ng pagkasunog na iniwan ng kapangyarihan ng paglilinis. Bakit tahimik niyong winasak ng simbahan ang mahalagang ebidensya? Ngayon tumatakbo kayo rito para mauna pang umatake. Dahil gusto ninyong ang simbahan lang ang makinabang. Huwag ninyo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Ikaw na anomalya, huwag ka nang mangarap tumakas. Magmadali ka at magtanim habang hindi pa umuulan. Ayos, sakto ang kulob. Kung pwede lang umulan. Pati ang trabaho sa pagdadala at pagdidilig tipid na. Ang ganda talaga ng panahon dito sa lumang gubat sa kabundukan. Kahit kulog ang lakas kumain ng bombilya. Dapat mas mabilis. Mukhang hindi maliit ang buhos ng ulan na ito. Basta nakalapag na sa lupa, may tuturing ng naitanim, di ba? Paano kung isang hukay lang? Pwede mong subukan. Pero sasabihin ko sa'yo. Kung aawayin mo ako, hindi kita pagbibigyan. Hindi pwede yan. Hindi rin pwede yon.
Ano ba itong bagay na ito? Ayos yan. Kung bubuksan ang bahaging ito ng daluyan ng tubig. Sa susunod, pati ang pag-igib at pagdidilig ng lupa, matitipid na. Anong nangyayari? Bakit kayang pigilan ng sapilitan ng puwersa rito ang mahika ko? Kung harapang sagupaan, siguradong ako ang talo. Kailangang lumipat ng lugar. Salamat sa tulong mo, kagalang-galang na Selina, sa pagbubukas ng daan. Ang bagay na ito, tatanggapin na ng aming konseho ng kadiliman. Huwag mong isipin na madadala mo ang bagay ng mga erehe. Umatras, lumabas sa gitna ng labanan at ilikas ang mga sugatan. Huwag kayong makisawsaw sa laban ni kagalang-galang na Selina. Ayos na. Halika na, palakasin pa natin ang bagyo. Sakto, madidiligan pa ang mga patatas ko. Grabe ang bilis ng pagtubo. Kahit lagyan pa ng pampabilis, hindi aabot sa ganito kalakas. Sa gabi lang, isang puno umaabot na ng 5 o 6 na kilo. Ibig sabihin, kung isang araw lang ako magtatanim kada buwan, ang natitira, pwede na akong humilata. Tapos na ang unang round ng pagtatanim. Nabuksan na ang exchange pool. Pakisumite ang 10 kilo ng hinog na patatas. Kinakailangang pananim para ma-unlock ang susunod na yugto. Mga buto ng damo ng pagpapatigil dugo at halamang pampalinis ng tubig. Tapos na ang unang round ng pagtatanim. Nabuksan na ang exchange pool. Pakisumite ang 10 kilo ng hinog na patatas. Kinakailangang pananim para ma-unlock ang susunod na yugto. Mga buto ng damo ng pagpapatigil dugo at halamang pampalinis ng tubig. Ibigay mo na sa akin, hindi pa nga ako nakakakain. Ikaw na mauna, kumuha ng bahagi. Bahala ka kung ibibigay mo o hindi. Nadumihan na ang balon sa labas ng manor. Wala nang halamang pampalinis ng tubig. May mapapahamak ka sa akin. Sige na, panalo ka. Pare, kumikita ka sa patong-patong, ha? 10 kilo ng pagkain, ito lang ang ipinalit. Anong tawag mo dyan? Loko. At itim. Bakit ka nandito? Ang tinutukoy ko yung lumang token na yon. Hindi ikaw ang tinutukoy ko. Hahaha. Larenan, ganoon ka ba talaga natatakot kay Ate Itim? Larenan, ang hina mo talaga. Ikaw, hindi ka si Ate Itim. Pere, niloloko mo ako, ha? Tama ang sagot ng Ice Palace. Pero walang gantimpala. Bakit mukha kang parang Ate Itim? Ang tanong lang, gusto mo ba o hindi? Aray, pagod na ako. Kung may kailangan ka, huwag mo muna akong istorbohin. Buti na lang peke lang. Halos napaihi ako sa takot. Hehe. Totoo nga, dinala niya ang pinakaugat ng kakaibang pangyayari. Kung mabasag ng konseho ng kadiliman ang ganitong kapangyarihan, hindi na kayang isipin ang magiging kapalit. Hindi pwedeng makaligtas siya at makabalik doon. Iyan ang lupit din niya. Mukhang matagal nang alam ng simbahan ang lihim ng pirasong iyon. Kung gusto niyo talaga yan, tignan natin kung may buhay pa kayong aabutin para makuha yan. Nagutom na ako ng ilang araw. Sa wakas, makakakain na rin ako ng maayos. Ang init, ang init, ang init. Ay, sarap nito. Mas masarap pa rin kung sariling tanim. Hindi pa ba matatapos to? Alam mo ba na bawat butil, pinaghirapan yan?
Natural yan. Lugar ng magulong mahika. Mukhang pati ang kalaliman tumutulong sa akin. Ang santang dalaga ng simbahan. Humanda ka na sa puntod mo. Natirang anino. Maligayang pagdating sa puntod na pinili ko para sa'yo. Kagalang-galang na Selina. Ay. Basag. He. Ay. Grabe, sa bulok na panahong ito may pag-asa pa ba? Aba, kung bumaliktad ito, lagot tayo. Yung lupang hinukay ko kahapon. Natinamnan ng patatas. Siguradong mababaligtad at mauulit lahat. Grabe, sa bulok na panahong ito may pag-asa pa ba? Aba, kung bumaliktad ito, lagot tayo. Yung lupang hinukay ko kahapon. Natinamnan ng patatas. Siguradong mababaligtad at mauulit lahat. Hoy, Lods. Tigilan mo ang arte at agad mong buksan ang kanal. Yung natirang putik, ikaw na bahala. Overload na ang system. Basura ka na naman. Ha? Tubig mula sa kalikasan. Hindi mo kinukuha, hindi ka rin kukunin. Doon. Paano kung may natural na banal na lugar ng linis doon? O kaya'y may nagtatagong makapangyarihang banal doon? May pagkain, tubig at bahay. Wala pang pasok o timbrang kailangan. Sakto. Sa susunod na kalahating buwan, walang sinuman ang dapat umasa na pagawain pa ako. Aba. He. Hindi na kita nakita, mukhang may problema sa lugar na ito. Umalis ka na muna, delikado rito. Anong sabi mo, gusto mo bang may asawang naghahanap? Susunod mo bang sasabihin? Nakapag-bumuka ka. Diretsong magpapadala ako ng paninda sa bahay mo. Asawa mo dyan. Ang mahalaga ay nakahiga ako ng payapa. Grabe. Ay. Aking patatas. Aking buhay na ugat. Hahaha. Uy, heto na ang gusto mong asawa. Gusto kitang lagyan sa kangkungan. Sinira niya ang lupa ko. You. Saan naman galing to? Nahanap na kita. Buhay pa ba ako? Buhay pa ba talaga ako? Talaga bang buhay pa ako? Ikaw ang magbabayad sa sinira mong napakaraming patatas. Ha? Nadurog agad ang mataas kong banal na liwanag. Anong klaseng nakakatakot na nilalang ba ito? Ha? Hoy! Huwag kang gagalaw. Baka masira mo pa ang punlang patatas sa tabi mo. Papagtrabahuhin kita dito habang buhay. Lods, huwag mo siyang paakyatin. Sinadya mo bang papasukin siya? Ikaw ang nagpasok sa kanya, Lods. Kailangang magbayad ang system. Malumanay na paalala. Mabilis nang humihina ang mga vital signs ng target. Target. Nabawi na ng system ang naka-unlock na halaman. Lumayo ka dyan. Huwag mong isipin na makakabangga ka sa lupain ko. Kaka-unlock ko lang ng damong iyon. Bilisan mong ilabas. Okay. Yare. Ay, naku. Hindi pwede kung walang hangin. Ibalik ang sigla ng dibdib. Artipisyal na paghinga. Ay, naku. Hindi pwede kung walang hangin.
Ibalik ang sigla ng dibdib. Artipisyal na paghinga. Ahem, mga kasama. Bilang isang modernong taong nakatanggap ng mataas na edukasyon, sa pagharap sa mga sugatang nangangailangan ng paghinga at resuscitasyon, ang artipisyal na paghinga ay isang napakaimportanteng paraan ng lunas. Wala talaga akong masamang balak. Pero ang tinamo niya ay sugat na panlabas mula sa mahika. Tumahimik ka. Hindi mo gets ang malasakit ng doktor, gets. Ito ang malasakit ng doktor. Aray, buwiset. Hahaha, napatawa mo ako. Ahem. Ate, paano ka pa may lakas mambugbog? Ay, nakalimutan kong sabihin sa'yo. May gamit siyang otomatikong panangga. Sinadya mong ilagay ako sa kahihiyan, no? Engan. Ang damot mo, sinira mo ang dami kong gamit. Hindi mo pa ako pinapayagang maningil ng interes. Tingnan natin kung ano ka talaga. Pasensya na po, hindi ko sadyaang mang-istorbo. Lalayas na ako agad. Bakit ang kakaiba ng porma ng Big Boss na ito? Naghihilom ang sugat. Napipigil din ang kapangyarihan ng banal na liwanag. Ano ba ang nangyayari dito? Nakakagalaw ng malaya sa loob ng ganito kalakas na sona ng pagpigil. At wala man lang ni katiting na pagdaloy ng mahika sa katawan niya. Ito na ba ang sinasabing antas ng pagbabalik sa tunay na anyo? Nadurog ang 4 na punla ng patatas, itala mo. Hiwalay ang bayad sa mga halamang gamot. Hiwalay ang bayad sa matutuluyan. Kung hindi mo mabayaran ng buo ang utang mo, kahit kailan, huwag ka nang mangarap na makalabas sa bakuran na ito. Paggising mo, lumapit ka at i-check ang listahan ng bayarin. Sino po ba talaga kayo? Ano itong lugar na ito? Ako ay mula sa simbahan. Tigilan mo na yan. Wala akong pakialam kung sino ka. Isa lang ang pakialam ko. Paano mo babayaran ang naging pinsala ko? Isa lang ang pakialam ko. Paano mo babayaran ang naging pinsala ko? Bayad pinsala. Kung hindi, ano? Makinig ka. Kahit hindi ka kumakain ng karne ng baka, kailangan mo pa ring bayaran ang pera. Ako. Nawala ang perang dala ko sa laban. Basta makaugnay sa simbahan. Mabibigyan kita ng posisyon bilang obispo. Lira. Makakain ba ang pagiging obispo? Pwede ba itong ipalit sa tela o bigas? Sa napaka-estrangheng lugar na ito. Sa lugar na ito, mas mahalaga pa ang isang pala kaysa sa kapangyarihan. Walang pera, ha? Kung walang pera, magtrabaho ka para mabayaran ang utang. Yung bahagi ng pilapil sa bukid na sinira mo. Ikaw mismo ang mag-ayos. Bago yon. Bawal kumain. Sige, papayag akong manatili. Ano ang balak mo? Huwag mong isipin na dahil maganda ka, pagbibigyan kita. Mga kasama, ito ang tawag sa utang na loob ng pagliligtas ng buhay. Dapat suklihan ng mas malaki pa. Lumalapit na siya. Hindi kaya sa wakas ay hindi na ako magiging birhen. Magising ka nga sa katotohanan. Mga kasama, ito ang tawag sa utang na loob ng pagliligtas ng buhay. Dapat suklihan ng mas malaki pa. Lumalapit na siya. Hindi kaya sa wakas ay hindi na ako magiging birhen. Magising ka nga sa katotohanan. Puro pasa lang sa malalambot na laman. Mawawala rin yan sa loob ng 2 araw. Ahahaha. Anong tinitingin-tingin mo? Bilisan mo at ayusin mo ang pilapil sa bukid. Kapag hindi mo natapos, huwag mong asahang makakain ngayon. Naglaho ang presensya ng nakatatanda pagdating dito. Naputol ng kung anong puwersa ang pagdama sa banal na liwanag. Baka dinukot siya ng konseho ng kadiliman. Maghanap na kayo, mga hangal ng simbahan. Eksakto, kayo ang ipatutikim ko muna.
Ang banal na dalagang ito, natabinan pa ng simpleng gawaing bukid. At muling nabuhay. Anong klaseng kapangyarihan ito? Ay! Ang ganitong banal na gamot sa sugat, pagkain lang pala niya. Ang lasong tubig ng kailaliman, naging malinis na tubig lang ng ganito. Hindi ito ordinaryong pananim. Banal na gamot ito. Sinong mangangahas pitasin ang isang dahon? Isasalpak ko agad sa mukha mo ang pala. Siya mismo ang may dalang sandata para tutukan ako. Binabalaan niya ako na huwag tatawid sa linya. Kagalang-galang, halos magaling na ang mga sugat ko. Bago ako umalis, pakibigyan naman po ako ng ilang sample ng pananim. Kung papayagan niyo lang. Handang magbigay sa inyo ang simbahan ng pinakamataas na antas ng proteksyon. Walang katapusang ginto. At maaari pa kayong gawing banal na dakilang Panginoon. Teka, tigilan mo ang mga pangakong ganyan. Kung gusto mong kunin ang mga gulay ko, pwede. Magdala ka ng totoong kapalit. Totoong kapalit. Magaspang na asin at telang koton. O kaya ilang pampalasa rin pwede. Palitan tayo, kapalit sa kapalit. Sapat para makapagsimula ng digmaan sa buong kontinente ang mataas na antas na banal na bagay. Ginamit lang pala niya kapalit ng magaspang na asin at pala. May sira talaga sa ulo ang taong ito. Walang problema, nanunumpa ako. Ang mga supply na kailangan nyo ay ihahatid sa pinakamabilis na paraan. Hanggang sa gilid ng hamog. Iyon lang. Kapag naihatid mo na ang mga supply, saka tayo mag-usap tungkol sa susunod. Ay sa totoo lang, paminsan-minsan ding nakakatuwa sa mata. Bakit biglang parang may kulang sa puso ko? Hindi ako nagsasawa sa katawan ng iba, okay? Nalulungkot lang ako na nawalan ako ng isang mahusay na empleyado. Purong konsiderasyong pang-ekonomiya. Ako na ang magkukwenta para sa host. Ayon sa monitor ng brainwaves, 75% ang awa ng host. Lahat dahil mahaba ang mga paa, balingkinitan ang baywang, at maganda ang itsura ng kabila. Kalokohan, ang iniisip ko lang, baka tumakbo siya at hindi na magbayad. Heh! Ay! Huwag kang mamulis at humawak-hawak. Bilisan mong ihatid ang mga supply. Naintindihan ko. Salamat po sa proteksyon nyo. Hay! Sa wakas, umalis na rin. Buti na lang, hindi na ako araw-araw maglilinis ng bahay. Mahal na banal na dalaga. Bakit bigla kayong lumitaw? Ano ba talaga ang hamog na ito? Ipasa ang utos ko. Walang sinuman ang pwedeng lumapit sa lugar na ito kahit isang hakbang. Bumalik agad sa silid at ihanda ang listahan ng mga supply na inilista ko. Buhay pala siyang lumabas mula roon. Ay! Ha. Isa lang itong hamak na punit na pahina. Talagang kaya nitong pagtagpiin ang pisikal na bitak ng kahon ng mahika. Kahit anong halimaw pa ang nakatago sa loob. Kailangan kong pumasok. Lene, hindi na nga kayang tumagal pati ang pananggalang na banal na liwanag. Sa huli, nagliyab na rin ang iyong anino. Mga kasama, matagal ko na kayong binabantayan. Lahat ay dahil nag-aalala ako sa bayad. Paano kung may mangyari sa kanya? Saan ko pa hahanapin ang bago kong pala? Lene, umakyat ang tibok ng puso sa 110. Hindi normal ang paglabas ng hormone. Host, hindi mo lang talaga matanggap na iyong mahaba ang mga paa. Nag-aalala lang ako na malugi ang mga ari-arian. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagkalugi ng ari-arian? Lene, umakyat ang tibok ng puso sa 110. Hindi normal ang paglabas ng hormone. Host, hindi mo lang talaga matanggap na iyong mahaba ang mga paa.
Nag-aalala lang ako na malugi ang mga ari-arian. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagkalugi ng ari-arian? Nakatala naman sa libro ang lahat ng utang. Kapag pumalpak, kahit tawagin ko pa ang kaluluwa, kailangan ko pa ring hilahin siya pabalik para magtrabaho. Ahahaha. Kumusta ang pakiramdam mo? Aking mahal na banal na dalaga. Ibigay mo ang supot sa baywang mo. Baka mapabilis ko pa ang pagpanaw mo. Mamatay ka. Lene, ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Danasin mo ang wakas mo. Hindi impossible. Bakit parang wala kang tama? Ipadala agad sa pasulong na himpilan. Lihim na koda ng santo dalaga. Kayang wasakin ng halamang ito ang laso ng anino sa isang kisapmata. Nagpapasibol ng laman mula sa buto. Agad na beripikahin. Dakilang pari. Kaya lang nitong supilin ang pagkalat. Hindi nito kayang pagalingin agad ang malubhang sugat. Ayon sa tala ng lihim na sulat, ang kalahating ugat na ito ay kayang gumana sa loob ng isang hinga. Sa loob ng 3 segundo, sisipsipin nito ang nakalalasong tubig ng malalim na bangin. Hindi ganoon kadramatiko ang bilis ng paglilinis. Pero hindi rin naman ito mabagal. Hindi nagsisinungaling ang santo dalaga. Talagang may bisa ang halamang ito. Kahit malaki ang ibaba ng bisa nito. Basta mapigil lang ang laso ng anino, ayos na. Maghanda ka na ng mga supply, dali. Agad na ang transaksyon. Ay, oh. Perpekto, may balangkas na tayo. Patuyuin ang mga halamang gamot at mag-imbak ng marami. Sa susunod na kalahating buwan, higa na lang at tulog ng tulog. Ay, batang-bata ka pa, ha? Yung ginintuang asawa pa rin ang gusto mo, ha? Ikaw ang gusto ko. Hindi ba may absolutong pananggalang sa paligid ng manor? Paano niya nabasag iyon? Natukoy na nawala ang kakayahan ng target na umatake. Nasa mismong pader ng pananggalang ang sistemang ito. Nagbukas lang ako ng backdoor ng isang kisapmata. Hindi ba para tulungan kitang maalis sa pagiging single? Patingnan mo nga ang mga pinsalang ito. Patingnan mo ang mga pinsalang ito. Ang tauhan na ito, napakalaking utang. Ay, Diyos ko, mukhang payat na. May nakatagong tingga ba sa damit? Ha ha ha. Naglaho ang lahat ng bakas ng pagsubaybay, Ginoo. Naglaho siya mismong sa harap natin. Hindi siya makakatakas. Mahalaga ang transaksyon. Kayong dalawa, ilipat niyo ang mga gamit doon. Tingnan mo nga, bro. Sabi ko na nga ba, hindi babagsak ang deal na ito. Uy, tingnan mo ang asaro na ito. Parang sagradong kagamitan. Hindi ba isang baldeng asin lang yan? Bakit ang bigat naman ito? Heto ang gusto ninyo, kunin nyo. Umatras at ibalik ang sample. Narito ang
Ang amoy na ito ay sa kanya. Erehe, nandito ka nga. Humanda kang mamatay, erehe. Iyon na yon. Iyan lang ang kaya mo. Hoy, may sunog sa likod bahay mo, hahaha. Katatapos ko lang maging payapa kahit kalahating araw. Hindi masukat ang lalim ng pinagmulan ng Panginoon ng Manor. Hindi ako pwedeng mawalan ng galang dito. Nasira ang aking demon core. Puro taga-usig ng simbahan ang nasa labas. Kapag napalayas ako sa fog na pananggalang na ito, siguradong mamamatay. Mga asong husky ba kayo? Pagdating ninyo, sisirain niyo agad ang bahay. Kapag tapos na, umalis na kayo agad. Bumigay ang bakal na singit ng bagong kahoy na bariles. Singilin ng 30 tansong barya. Putulin ang tabla ng higaan. Bayad sa karpintero, 50 tansong barya. Napadurog na damo ng pagpapatigil dugo. Sa presyo sa pamilihan, 1 pilak na barya. Nasirang rak ng pagpapatuyo sa loob ng bahay, 40 tansong barya. May isang pumunta sa likod bahay at hatiin ang tambak na basurang kahoy. May isang pumunta at linisin ang putik sa kanal ng tubig. Hanggang masiyahan ako. Mga pansamantalang alituntunin ng nanunuluyan. Lahat kayo, makinig kayong mabuti. Una, mahigpit na bawal ang labanan sa loob ng manor. Pangalawa, bawal masira kahit isang pananim. Pangatlo, kung nasa teritoryo ko kayo, susundin niyo ako. Selina, ayusin mo ang kulungan ng manok sa likod. Lilith, magbunot ka ng damo. Ayusin mo ang mga pilapil ng taniman ng halamang gamot. Ano bang klaseng kalokohan ang itinayo mo? Ginoo, ito ay batay sa ganap na depensa. Isang matibay na tirahan na itinayo sa ayos ng pormasyon. Kayang salagi ng atake ng mga mababang antas na halimaw. Pinapagawa kita ng kulungan para sa alagang manok. Bumuo ka ba ng kuta para sa akin? Baklasin mo at gawin ulit ayon sa tamang sukat. Ibabawas sa rasyon mo ang nasayang na kahoy. Sinisisi niya ako sa sobrang pagpapahalaga sa panlabas na anyo. At sa pagwawalang bahala sa tunay na diwa. Pinapanday nito ang kumpiyansa ko. Hindi ko pwedeng bigin siya. Gising ka na, loko. Gising ka na, loko. Mas kaunti na lang ang kailangang hukayin niya. Sa huli, ikaw ang sasalo nitong trabahong ito. Ikaw ba ang gagawa para sa kanya? Hindi ka nga makatayo ng maayos, wala ka talagang silbi. Natapos na ang pagpapatibay sa mga pilapil. Kung pupunta ka pang hukayin ang kanal, hindi mo rin matatapos. Walang hapunan ngayong gabi. Hindi man lang niya ako sinipang hipuin. Babala ito sa akin na pigilan ang sarili ko. Ang mga katawa-tawang pakulo ng pang-akit. Napakakilabot ng lalaking ito. Yay! Mensahe ng banal na dalaga. Pumayag ang Panginoon ng Manor na buksan ang kalakalan. Pero kailangan sundin ang 8 alituntunin niya. Maaaring bitag ito. Hindi tayo pwedeng basta makipagkalakalan ng padalos-dalos. Itago mo ang banal na mata ng tunay na paningin na ito. Sa lihim na patong na ilalagay sa ilalim ng malaking bariles na ihahanda para sa kanya. Kapag nahawakan niya ang mga gamit. Ang banal na mata ng tunay na paningin ay agad na magtatala ng kanyang impormasyon. Kapag pumasok sa hamog ang mata ng Ibais, sasabog ito sa sarili. Ganap na ilantad ang mga koordinado ng lupain na yon. Ganap na ilantad ang mga koordinado ng lupain na yon. Sa ilalim ng titig ng kailaliman. Sa wakas, darating na ang bagong batch ng mga supply.
Sabihin niyo sa namamahala sa labas. Ang manor ng green ay tumatanggap lamang ng patas at paisa-isang palitan. Paano ang palitan sa bawat pagkakataon? Ano ang ipinagpapalit? Depende lahat sa mood ko. May sira ba sa ulo ang mga taga-simbahan? Maglagay ng napakalaking piraso ng salamin na pampabigat sa ilalim ng bariles. Gusto ninyong lokohin ako sa bayad sa paghahatid. Lanan. Hindi masama ang tigas ng bagay na ito. Eksakto sa gusto ko. Hindi lang niya kinukop ang mangkukulam ng konseho ng kadiliman, kundi sinadya rin niyang wasakin ang pagsisiyasat ng banal na liwanag. Ang Panginoon ang manor ng green. Tiyak na may kaugnayan sa kailaliman. Lanan. Iniligtas niya ang banal na dalaga ng simbahan. At may ganito rin siyang ganap na kapangyarihan sa mga puwersa ng anino. Tiyak na isa siyang nakatagong alas ng simbahan. Kakain na, mga tapos na sa trabaho, pumila na at kumuha ng plato. Hindi mabubuhay ang mga pananim na ito sa labas. Ang pinagmulan nila ay nasa loob ng hamog. Ang talagang mahalaga ay hindi ang mga patatas na ito, kundi yaong hindi kayang kopyahin. Ang mismong manor ng green na nakatago sa madilim na gubat. Pinalaki sa pataba ng mga lamok mula sa ibang mundo. May likas ng pampabiyak ng baluti at pampalusot, pwede na sana. Pero may dagdag pang ataking may lason. Napagkasunduan na ang karaniwang binhi ng malalambot na patatas. Hahaha. Kung hindi makapagtanim ng damong pangtaboy lamok, sa susunod na dumaan kayo ng pangkat nyo, bubugbugin ko na lang kayo ng mga patatas sa karwahe nyo, hehe. Pisikal na panupil. Sa wakas makakatulog na ako ng mahimbing ngayong gabi. Hindi na kaya ng kahong ito. Ang siglang ito ay pilit na nagpahinto sa balik na pinsala. Buhay pa ako. Hindi ko hahayaang maagaw ng kahit anong damo ang kahit isang patak ng sustansya. Ang damong pangtaboy lamok na basta na lang itinapon ni Ginoong Darinen. Agad na napigil ang kanyang mga sugat. Ito ba ang kamay ng nakatataas na pumapailalim sa kakaibang nilalang? Ang buhay na damo ay agad na inagaw niya. Hindi ko hahayaang maagaw ng nilalang na ito ang lahat ng halaga. Ang ganda naman, buti na lang araw-araw pa siyang kailangang magdilig. Ang ganda naman, buti na lang araw-araw pa siyang kailangang magdilig at magbasa ng lupa. Dahil ang sipag nila ng ganyan, diretsong ipasa na lang ang lahat ng gawaing bukid na ito. Dahil ang hilig niyong umagaw ng trabaho. Mula ngayon, ipapatupad sa manor ang pamamahalang parang grid. At may performance check pa. Yung si Lilith na. Ang taniman ng malalambot na patatas sa kaliwa ay sa inyo. Araw-araw na walang damo. Mabasa at malambot ang lupa. 3 dahon ang aanihin araw-araw. Ang taniman ng gamot sa kanan ay sa inyo. Ang iya ni Selena ay ang survival rate. Huwag na kayong mag-isip ng katamaran.
Sa katapusan ng buwan, may paligsahan para sa mga tatanggalin. Magtatatag tayo ng mekanismong pampaligsahan. Gagamitin natin ang lupang may mga alituntunin bilang lugar ng pagsubok. Nilalang na erehe, talo ka na. Panginoon, hindi ko kailangan ng tulog. Hanggat nandito ako. Kahit isang uod, huwag mong hayaang makalipad papasok sa inyong hardin ng gamot. Gusto kong mag-overtime para tapusin ang gawain ni Selena. Para mawalan siya ng halaga. At mapalaya sa Manor. Hindi ba ilang dahon lang naman iyon? Talagang ni wala pang alam sa mundo ang nayon ng Atya. Ginoong Rin. Sabay na nagsumite ng kahilingan sa transaksyon ang magkabilang panig sa labas. Ang bulwagan ng Shuking ay nakatakda sa madaling araw. Ang lipunang madilim ay nakatakda sa kalaliman ng gabi. Pakipasya po ninyo. Madaling araw at hating gabi. Dumating ng sabay sa dalawang alon. Akala nila hindi ako kailangang kumain. O hindi na kailangan matulog. Isabit mo ang karatulang ito. Sabihin mo sa mga nangangasiwa sa labas na yon. Kung may pag-uusapan, lahat sila pumila bukas ng 2:00 ng hapon at doon mag-usap. Hindi ako magtatrabaho ng 2 shift sa isang araw. Hindi pwede. 2 oras na katahimikan. Gusto mo ang kalahati ng patatas ko. Hindi ito katahimikan. Ito ang marangal at matatag na karapatang matulog na hindi kailanman ginagambala. Palit pangalan lang, mangangahas ka ng kunin ang kalahati ng patatas ko. Palit pangalan lang, mangangahas ka ng singilin ako ng kalahati ng patatas ko, tig 30 yuan. Ganap na tahimik. Kahit pumutok pa ang malaking lupa sa ilalim ng mga paa mo. Sisiguraduhin ko pa ring magigising ka ng kusa. Kung patatas ang gusto mo, wala. Kung buhay mo ang gusto mo, huwag mo na ring asahan. Pwedeng hulugan. Matulog muna, saka magbayad. Sobrang makatao. Tumigil ka sa panglolokong kunin ang pera ko. Sa panaginip mo na lang. CJ. Batay sa ingay sa labas na ito. Pagkaraan pa ng kalahating oras. Dapat nakahiga na rin ang kabundukan sa inyo. Ay. Kaguluhan sa gitna ng tanghali. Akala nyo ba talaga wala na akong pikon? Itigil muna ninyong dalawa ang hawak ninyong trabaho. Oh. Punta kayo sa pangunahing tarangkahan. Sabihan niyo ang mga baliw sa labas na yon. Agad na umatras kayo ng 500 metro kasama ang mga tao ninyo. Nag-agawa ng 2 panig sa pwesto ng pagdiskarga. Doon sila mag-agawan sa 500 metro ang layo. Kung mag-aaway naman sila, pahinaan niyo ang ingay ng away. Sabihin niyo sa kanila. Kung sino pa ang gagawa ng ingay at guguluhin ang tulog ko. O muling magpuputol ng kahit isang punong nasa labas. Diretsong a-block. Saka na lang sila makipagtransaksyon sa multo. Bago mag 2:00 ng hapon. Walang lalapit para istorbohin ako. Naiintindihan. Para lang makatulog ako ng maayos. Nangangahas kalabanin ang simbahan at ang konseho ng sabay. Lorraine, ang init ng ulo mo paggising, ang mahal ha. Hindi ko sila pinapaalis. Tinuturuan ko lang sila kung ano ang basic na paggalang. Ano ang pinagkaiba? Ang magalang na tao pwede pang makipagkalakalan sa hapon. Isang salita lang at ang santa at ang mangkukulam na ang magpapaalis para sa iyo. Hay nako, mas lalo ka ng mukhang malupit na mo. Kinakain nila ang sa akin. Tinutuluyan nila ang akin, ginagamit nila ang akin. Tapos ako pa ang magbabayad ng sahod nila. Noong ikaw ang nag-o-overtime dati. Ganyan din ang sabi ng boss mo. Per. Gusto mo bang isawsaw ang ulo mo sa timba para maalala mo ang pinagmulan mo? Hahaha. Hahaha. Nauna ang mga suplay ng simbahan. Kaya sa amin ang pwesto. Ang nauna lang ay ang yabag ng mga kabayo nyo. Kami ang unang nagbaba ng mga kahon. Hahaha. May utos si Ginoong Tawenan. Lahat, umatras agad sa likod ng wasak na bato. Makipagtransaksyon ng sunod-sunod 2:00 ng hapon.
Umatras na ngayon. Ngayon na. At ngayon ay oras ng siesta ng mga nakatatanda. Kung may maingay pa, o muling magpabagsak ng isang puno, permanente ng kanselado ang karapatan sa pakikipagkalakalan. Kung ayaw maniwala, sige lang. Ang mga nangyari sa hamog na ito, tinatayang hindi siya maluloko ng matagal. Hay! Ginamit ko ang teknik na palutang para buhatin ang mga kahon, kaya walang ingay. Alam pa rin niya kahit sa kabila ng hamog na may nabagsak na puno. Pustahan ba nating hindi niya mararamdaman ang mahika? Pwede rin naman, ginawan ko na nga para sa iyo ang plano ng hulugan. Ang ending, pati ang ingay, nadamay ang tao at karwahe. At napaalis mo sa saklaw ng serbisyo. Hay! Kung pwede namang maresolba ng walang gastos. Bakit pagagastos? Ito ang tawag mo na solusyon. Tumahimik na. Huwag niyo akong tawagin bago mag-2:00 ng hapon. Ginoong Tawenan. 5 minuto pa bago ang napagkasunduang oras ng transaksyon. Pare, bangon na. Oras na para sa mga bisita. Bilis, bumangon ka. Bakit ba minamadali? May 5 minuto pa naman, di ba? You! Ginoong Tawenan. Ito ang mga supply na inihanda ng simbahan para sa inyo. Pawang pinakamataas na uri ng pagkakagawa sa buong kontinente. Bukod dito, espesyal na inaprubahan ito ni Arsobispo Shuking. Ang goblet ng banal na liwanag. Simbolo iyan ng inyong marangal na katayuan. Ano ang silbi niyan? Pampalinis ng inumin. May alak ba ako? Ang basag na kopang ito, kapag mainit na tubig ang nilagay, nakakapasong hawakan. Kapag malamig na tubig naman, nakakangalay sa ngipin. Puno pa ng mga siwang at uka. Puro forma lang, wala namang silbi. Isa yan sa mga banal na gamit na personal na binasbasa ni Arsobispo Shuking. Sa paningin niya, ganoon lang pala ito kapangit. Ginoong Tawenan. Magagamit ang mga apog na ito sa pagmamaso ng pader. Maaaring palakasin ng mga pako ang biga ng kusina. Pwede ring ipalit ang telang ito sa sirang higaan. Mukha pang mga gamit na pangtao ang mga ito. Panginoon. Ito ang maitim na perlas ng buto na isinilang sa sobrang lamig na impyerno. Kaya nitong kusang tipunin ang pinagmulan ng anino. Pinakamainam itong ilagay sa iyong silid tulugan. May sira ka ba sa ulo? Gusto mo bang maglagay ako sa tabi ng kama ng ulo ng patay na kumikinang ng berde? Paggising ko sa gabi, ito agad ang una kong makikita. Ikaw ang may gusto na masyado na akong matagal mabuhay. Ihahanda mo na ba akong ipadala sa kabilang buhay? Tanggalin mo na, nakakasira lang ng tulog. Paggising ko sa gabi, ito agad ang una kong makikita. Ikaw ang may gusto na masyado na akong matagal mabuhay. Ihahanda mo na ba akong ipadala sa kabilang buhay? Tanggalin mo na, nakakasira lang ng tulog. Ang asaron na ito ay gawa sa malamig na bakal mula sa kailaliman ng dagat. Hindi ito kinakalawang. Pinakabagay gamitin sa pagbubungkal ng lupa. Ayos ito. Iwan ang kawaling bakal. Iwan ang magaspang na asin. Iwan din ito. Iwan din ang mga ito. Lahat ng natitirang basura, ilabas na. Kayong dalawa, lumabas. Dalhin niyo sa loob ang mga kapaki-pakinabang na gamit. Kagalang-galang na Dawinan.
Kailangan ng mga sugatan sa harapan ng simbahan ang damo ng pagpapatigil dugo. Humihiling ako na ipalit ang batch na ito ng supply sa bahagi ng mga halamang gamot. Linawin muna. Yung mga damo sa bukid na yon, ako ang isa-isang bumunot. At ang putik, ako ang dahan-dahang nagbungkal. Huwag isama ang bahagi ko sa kalakalan. Sige na, sige na. Walang agaw ng damo mo. Panginoon, naglinis pa ako ng kanal kahapon. Kaya 3 pirasong mint pa rin ang ibibigay. Dagdagan pa ng 2 patatas. Ha, ang galing mong magbilang ah. Ang pondo ng opisina, opisina lang. Ang sahod, sahod lang. Huwag mong ipasa na parang doble ang isang ambag. Ito ang bayad ng simbahan para sa batch na ito ng tela, pako, at apog. Ito ang bayad ng konseho para sa kaldero, magaspang na asin, at mga gamit sa bukid. Ang ginawa ninyong trabaho ay babayaran ayon sa sahod. Si Selina, nitong 2 araw ay nag-ayos ng kanal. Mga halamang gamot ayon sa uri. Maganda ang ipinakita mo. Ellen. 5 pirasong sariwang damo ng pagpapatigil dugo. Masigasig maglinis ng damo si Lilith. Napanatili rin ng maayos ang halumigmig ng taniman ng mint. Araw-araw, 3 dahon ng mint pa rin gaya ng dati. At yung kalahating kanal na mas nilinis kahapon. Dagdagan pa ng 2 maliit na butil ng munggo. Kunin na ang sahod. Kung kakainin mo man o dadalhin mo para tulungan ang bahay nyo, wala na akong pakialam. Mamaya, bilisan mong bumalik at magtrabaho. Ito ang bahagi na tinipid ko. Sa susunod na lalakasan mo ulit ang loob na isama ang pang-araw-araw ko. Sa kwota ko sa pangangailangan ng konseho. Wala kang makukuha. Pagkatapos ng turnover, bumalik ka agad. Kumpleto na ang mga materyales. Ngayon hapon, opisyal nang sisimulan ang kusina. Selina, kunin mo ang apog at putik. Lilith, lagariin mo ang kahoy para sa akin. Kung hindi matapos bago magdilim, huwag nang kumain. Walang nakapansin. Sa pagbubuhat ng ladrilyo at pag-aalis ng damo sila umaasa. Ilang dahon na nakuha kapalit ng paglilinis ng kanal. Malapit nang magdulot ng bagong alon sa loob ng 2 malalaking kampo. Dakilang arsobispo. Lalo nang humihina ang kanyang hininga. Ito ang kakakuha lang na banal na damo. Gamitin mo agad ito. Ayusin agad ang sugat. Tandaan, ang damo ng pagpapatigil dugo ay kayang linisin ang paglusob ng kadiliman. Ituloy ang pagsubok. Itala ng malinaw ang lahat ng bisa ng damo ng pagpapatigil dugo. Isang batch pa ang ipadala sa unahan ng tanggapan medikal para sabay-sabay na beripikahin. Nguyain mo at lunukin. Napigilan ang pagbalik ng epekto. Bumalik ka at ipagpatuloy ang pagpapanatili ng harang. Simulan ang timer. Gusto kong malaman kung gaano pa siya katagal makakatagal. Sabihan ng mga nasa likuran. Dagdagan ang mint sa susunod na batch. Ginoong Tawenan. Ang damo ng pagpapatigil dugo kapag nabasa mawawala ng bisa. Dapat munang itabi ang mga halamang ito. Sa akin ang batong ito. Kailangan ng mint ng malamig na kapaligiran para manatiling epektibo ang bisa nito. Itabi na ang sirang batong iyan. Mamamatay ang bisa ng damo ng pagpapatigil dugo kapag nagyelo yan. Ang walang silbing damo, paano makapapantay sa mint ko? Tumigil ka. Kayo, tigilan ninyo ang pag-aaway. Ngayon, paghiwalayin nyo ang mga ito at ilagay sa ibang lugar. Huwag ninyong harangan ang kusina. Matagumpay nang napigilan ng damo ng pagpapatigil dugo ang paglusob ng mataas na antas na aninong katiwalian. Gamitin ang paggagamot ng banal na liwanag para maibalik ang supply ng mga damo. Pakisama ang anunsyo ng pag-ani ng mga punlang hinog na at ang tala ng pag-imbak. Ang tanggapan ng medikal na inspeksyon ang bahalang maglaan ng sabay-sabay. Bilisan niyong ayusin ang pinto.
Ayokong matulog na hinihipan ng malamig na hangin. Ginoong Tawenan. Pahintulutan iyong linisin at bungkalin ko ang bagong lupa. Palawakin ang produksyon sa bukirin. Nagising na rin ang kaluluwang alipin sa trabaho nyo. Sa wakas, alam mo na ring hagupitin ang sarili mo. Pumunta ka at magtrabaho ng maayos. Hindi nakapagtataka kung bakit ikaw pa ang kusang humiling ng trabaho kahapon. Maghintay ka rito para sa akin. Kulang sa damo ng pagpapatigil dugo ang harapan ng simbahan. Maaari ko itong ipalit gamit ang sarili kong paggawa. Mula ngayon. Ang dami, kayo nang bahala. Doblen ang dami ng trabaho. Hindi pwedeng maapektuhan ang iba pang gawain sa manor. Dapat tapusin ito ng mas mabilis. Isang dagdag na supply ng mga damo. Mas marami ring tao ang mabubuhay sa harapan. Nandito ako, Sentes. Hindi mo basta matatapos ito ng madali. Heretiko, sinadya mo ito. Hahaha. Sirain mo ang isa, palitan ng dalawa. Wala ring pagkain ngayon. Kasalanan mo lahat dahil sa kalat mong ginagawa. Isa na namang magandang araw. Ang konseho pala, kinuha ang mga banal na gamit at ginawang kasangkapang pansaka. Hindi matiyak kung maaari bang baguhin ni Darinen ang pisikal na katangian ng hayop. Hindi kumpleto ang impormasyon. Ipagpatuloy ang pagmamasid at huwag gambalain ang Panginoon ng Manor. Tumatalima pa nga siya sa kapalaran. Totoo nga, kapag napagod ang workhorse, magkakape muna siya. Kahit hindi ko maintindihan. Pero parang may nanghihimasok sa'yo, Labenan. Mas mabuti ang mga bagong kasangkapan. Selina, puntahan mo at hukayin ang pundasyong kanal sa likod ng kalan ng kusina. Lilith, linisin mo ang kanal ng tubig sa likod ng kusina. Ayusin mo na bago dumilim. Huwag mo akong istorbohin, magpapaaraw lang ako. Hahaha. Alisin ang sapi ng banal na liwanag at direktang hawakan ang anino. Gusto mo bang pasabugin ang buong kusina? Yele, wala ngang itim na bato. Ngayong gabi, magiging pinausukang hamon ka. Araw-araw ka na lang, pahirap sa ulo. Gumamit ng palayok na seramika para sa pisikal na paghihiwalay. Kapag hindi nagkita, hindi yan sasabog. Ayos na, ito na ang pagsubok sa performance. Ayos na, ito na ang pagsubok sa performance. Ubo. Patawarin niyo ako. Tigilan na ninyo ang kalokohan. Maayos na ang labasan ng usok. Ngayong gabi, opisyal nang sisimulan ang lutuin at kakain na tayo. Ako na ang bahala. Naku, mama ko. Ang nilagang karne sa tubig lang, talo pa sa pagmuya ng balat ng puno. Ang pagluluto ay nakasalalay sa likas na galing, hindi mo bagets.
Sinira mo ang sabaw na ito hanggang naging malapot na putik. Nasayang lang ang lahat ng sustansya. Ito ang pamantayang masustansyang pagkain. Aalis na ako. Ginoong Tavenan, pinausukan ko lang ito. Huwag mo nang haluin, umaakyat na ang sunog sa ilalim ng kaldero. Dagdagan mo na ng tubig ngayon din. Huwag mong hayaang magpatuloy ang katamaran niya. Kapag pwede nang kumain, tigil na. Huwag ka nang magpakatrabaho. 2 kusinero. Isa para sa nutrisyon. Isa para sa lasa. Talagang kambal na bituin kayo ng lusak at baho. May oras ka pa para mang-insulto ng tao. Bumaba ka at maghugas ng kaldero. Hindi tumatanggap ang sistemang ito ng mataas na panganib na trabaho. Piliti man, pwede pa rin kainin ang lasa. Grabe, ang bigat ng lasa niya. Kaya pala mahilig siyang kumain ng lutong bahay. Ganitong amoy na nakakasulasok, kaya mo pa rin isubo. Kung wala ang matapang kong sangkap. Sino ang makakakain ng nilagang kahoy at tubig mo riyan? Sige na nga, kain na. Biyaya ng banal na liwanag. Kukunin ko ang nararapat sa akin. 3 piraso lang, tatahimik na ang mga matandang iyon. Pati ang santa, marunong ding maglihim. Pareho. Narinig mo ba yon? Gising ka pa, sa kalagitnaan ng gabi, nakaduty ka pa sa sirang manor na ito. Hindi ba ikaw ang buong panahong tagapag-alaga? Hindi ba't mahimbing naman ang tulog ko? Umaasa lang ba ang iba sa kanilang panangga? Sinong nariyan? Huwag mo akong takutin. Ha? Lumabas ka, nakita na kita. Huwag mo akong agawan. Ako ang nagnakaw nito. Isa lang siyang gutom at kaawa-awang dukha. Pakiusap po, tulungan niyo siya. Niligtas siya ng tanga ngayon. Bukas, napakaraming takas ang darating para mamalimos. Nakikiusap ako, huwag niyong kunin pati ang pagkain. Walang daloy ng mahika. Talagang malamig at walang awang kapitalista. Selina. Si Ginoong Tavenan. Kain ka. 2 patatas. Magtrabaho ka para sa akin ng 1 araw, ayos na. Naghahar ka pa ng child labor. Trabaho kapalit ng ayuda, naiintindihan mo ba? Matulog ka muna rito ngayong gabi. Bukas ng umaga, magtrabaho ka na. Kapag nasaktan mo ako, hindi mo ako kayang bayaran. Pumunta ka sa likod bahay at magbukod ng patatas. Opo, mahal na Ginoo. Sinayang mo ang buong araw ko. Para lang bantayan ang 1 pirasong basurang kahoy at magtrabaho. Ah, pwede ba akong kumain? Ang naitabi ko, huwag mong sayangin. Pagkatapos mong kumain, linisin mo ang tubig sa bakuran. Pagkatapos kumain, saka ka magtrabaho. Ang 2 patatas na yon ay kabayaran sa trabaho. Pwede kang manatili rito. Pwede ka ring umalis. Sa labas, hinihintay pa rin nila ako. Salamat po, mahal na Ginoo. Ulat. Ang mga ordinaryong taong walang kakayahang umatake ay pwedeng ligtas na humipo sa hangganan. Ulat 2, ang target ay nakipagtulungan at nagdala ng ani palabas ng hangganan. Hindi naharang ng anumang hadlang. Bumalik na si Leah. May dala nga siyang pagkain. Ate, may makakain pa ba? Ay, kulang na kulang pa yan. Ano na ang gagawin bukas? Unahin na lang ang bata. Bukas, hihingi ako sa mabait na Ginoong iyon. Sinira ng digmaan ng mga nakakataas ang aming nayon. Pakiusap, bigyan niyo kami ng paraan para mabuhay. He, ilang bunganga lang iyan, Tavenan. Sa ngayon, hindi mo pa sila kayang buhayin. Ginoong Tavenan. Wala na silang mapupuntahan. Hindi dapat sayangin ang libreng lakas paggawa. Pwede. Dito mismo, kulang kami sa tao. Makinig ka, hindi ito himpilan ng ayuda. Kung gusto mong mabuhay, sundin mo ang mga atas at magtrabaho. Walang pahintulot ko, bawal pumunta sa bodega. Bawal din kayong umalis sa manor. Sino mang mangahas magnakaw ng kahit 1 butil ng ani sa manor. Lumayas ka agad. Si Leah ang bahala sa pamamahagi ng mga supply ninyo. Ako ang magbabantay sa trabaho ninyo. Pangalan, edad, kung may sugat o sakit, at anong trabaho ang alam ninyo. Sagot ng sunod-sunod.
Sige na, huwag mo nang gawing masyadong komplikado. Diretsong isulat ang mga kasanayan. Ikaw ang bubuhat ng ladrilyo, ikaw naman ang magbubuhat ng patatas. Ikaw, pumunta ka sa bukid at magtanim. Mukhang tuso ang matandang iyan. Ilipat siya sa pangunahing grupo laban sa magnanakaw. Iha, bali na ang kanang binti ko. Kahit nakaw na ang nakuha, hindi rin siya makakatakas. Pumunta kayo sa kanal ng tubig. Hatiin niyo ang mga patatas. Ang mga sugatan, kayo ang magbantay ng trabaho. Huwag tumigil, ang sira ay piliin sa kaliwa. Sa wakas, may hitsura na rin ng malaking likurang base. Kailangang pantay sa haba ng oras ng trabaho ang bigay na rasyon. Walang silbi ang pagbibilang ng oras. Kung walang resulta, puro salita lang ang lahat. Gawing batay sa mga gawain ng Hasyan. Mas maraming gawa, mas maraming makukuha. Ang mga sugatan at may kapansanan, tuloy pa rin ang basic na rasyon. Ayusin ang mga pangunahing gawain nila. Hoy, pati ikaw, gumagawa ka na rin ng mga patakaran at sistema. Para hindi lang puro libre ang kain. Tunay na itala ang bilang ng mga lumikas at ang hatsyan ng trabaho. Kapag iulat pa, aabutin lang tayo ng walang katapusang pagsusuri ng simbahan. Hindi na kailangan. Hindi ako mag-ulat. Kapag nagalit si Kawenan, ako pa rin ang mamalasin. Kaunting lupa lang naman. Walang makakapansin. Hayaan nating subukan ng mga pambala sa kanyon na ito ang lakas ng harang. Bagsakin ang manor. Kayo na ang bahala sa babae at sa lahat ng pagkain. Kapag nainom mo na, sumama ka sa akin. Panginoon, humihiling akong mapasama sa pangkat na lalabas ngayon. Hanapin ang nawawala kong anak na babae. Maaari kayong lumabas. Bawal maglabas ng kahit ano mula sa manor. Dinala na ang sample. Hulihin agad ang trader sa loob. Dinala na ang sample. Hulihin agad ang trader sa loob. Linawin mo ng maigi. Basta mag-iwan ng buhay sapat na. Ibigay mo siya sa akin. Bawal ang ganyang uri ng pagpapahirap mo. Nasa atin na ang sample. Ikaw ang itinapong piyesa. Huwag kang umasa na ililigtas ka ng simbahan. Lahat ng ginawa ko, utos lahat ng simbahan. Sila ang nagbabayad sa akin. Pinapayagan nila akong maglabas ng kaunting lupa. Si Ginoong Dabaynen ang nagkakaloob sa amin ng pagkain. At binibigyan pa niya kami ng matitirhan. Pero nagnanakaw ka pa sa manor. Gusto mong putulin ang kabuhayan ng lahat. Huwag kang manggulo rito. Bugbugin hanggang maging baldado sa kaitapon palabas ng manor. Karapat dapat lang sa taksil na yan. Saan nga ba nagtatago sa gubat ang espiya ng simbahan sa lansangan? Sige, magsalita ka. Panginoon, may mga gustong umatake sa manor mula sa kanluran. Mga kapatid, lusob. Nasa loob ang babae. Anong nangyayari dito? Bakit naharang ang pag-atake? Mga tulisan na takbo. Walang maggugulo. Magtrabaho na ulit. Hindi sila makakapasok. Mga walang kwenta. Bantayan niyo siya. Tara, tingnan natin. Mali ang impormasyon. Ang kabibi na ito, wala talagang paraan para basagin. Ito ang gamot na pampabersert ng konseho. ARF.
Mga mandaraya sa konseho. Pampaberserk na gamot. May salyong bakal ng konseho. Ano ba talaga ang misyon niyo? Ibinigay ng lalaking nakaitim na balabal. Sabi nila may kayamanan at mga babae rito. Umatake tayo. Pinilit ako ng simbahan na maghukay ng sariling lusak. Pinapagawa pa nila ako ng guhit ng imbakan. Suriin ang kilos ng punong opisyal. Kayong dalawa, ganito na lang ba talaga kayo makipagnegosyo sa akin? Ginoong Tawenan. Wala akong alam. Marami ring nababaliw sa mataas na antas ng lupon. Hindi rin alam kung sino ang nag-uutos. Ginawa na, kaya tapos na. Mula ngayon, kanselado na ang transaksyon. Kayo ang bahala sa susunod na trabaho. Bayaran niyo ang mga lugi ko. Ang dalawang kliyenteng ito, sabay na blacklist. Buisit ka, ang negosyong ito matagal nang dapat putol na dahil sa inyo. Ibenta ang magnanakaw at espiya bilang alipin pagkatapos. Ang ganitong kliyente, wala nang saysay pang itabi hanggang bagong taon. Baliin ang paa at itapon palabas para bahala na sa buhay. Dahil sa pagsubok na yon, pansamantalang ititigil ni Darinen ang supply ng damo ng pagpapatigil dugo at ang pagtanggap ng mga kalakal. Pag malinaw na ang may pananagutan, saka na ulit pag-uusapan. Pansamantalang itinigil ni Darinen ang kalakalan. Itinigil ang supply ng mint. Ito ang lupa ng manor na yon. Hindi pa ubos ang lakas ng lupa. Basta tama ang pag-imbak. Matagal pa ring tatagal ang natitirang bisa ng lupa. Nagkalakas loob pang ang itigil ng taong iyon ang transaksyon. Agad na tipunin ang mga tauhan. Sa ngalan ng pagprotekta sa banal na yaman, sakupin ang manor. Pero ang panangga na yon, ako na ang bahala sa panangga. Hindi dapat mapunta sa kamay ng mga banyaga ang ganitong banal na kapangyarihan. Kailangang mapasailalim ito sa pangangasiwa ng simbahan. Walang epekto ang karaniwang paglusob. Ang pagpasok at labas ng mga refugee ay hindi nag-iwan ni katiting na butas. Nagpadala na ng mga tropa ang simbahan sa hangganan. Kailangan na rin nating kumilos. Kung patatagalin pa natin, tiyak na isasara ng husto ni Darinen ang manor. Kung gayon, sama-sama nating tipunin ang mga hukbo. Kapag nasalakay na ang manor, saka na pag-isipan ang paghahati. Hindi ko inasahan na balang araw. Makikipagsabuatan ako sa mga daga sa kanal. Halos wala na ang asin. Dumarami ang mga refugee. Mas mabilis nang nauubos ang pagkain. Halos ubos na rin ang mga pako. Itigil ang trabaho sa bubong. Pumunta sa likod bahay at bungkalin ang lupa. Palihim na mag-ipon ng bigas at paramihin ang ani. Mas gugustuhin ko pang maubusan ng asin at bakal kaysa magbukas ng bibig. Sa pagkakataong ito, matigas ka rin pala. May tuloy-tuloy na maliliit na kilos sa labas. Ngayon, ipasok ang kahon. Baka buhay na tao ang laman niyan. Umalis na ang pangkat ng pagsusuri sa hangganan ng simbahan. Hindi dapat mabunyag sa konseho ng kadiliman ang detalye ng kilos natin. Gamitin ang pagkakakilanlan bilang kinatawan ng manor. Kumuha ng pahintulot sa pagdaan sa loob ng manor bago dumating ang mga tropa. O alamin ang paraan ng pagtanggal sa panangga. Umalis na ang mga pangkat sa panlabas na bilog ng gabi. Sa panahon ng operasyon, huwag muna salakayin ang mga tauhan ng simbahan. Tiyakin kung may kinalaman sa panangga ang itim na token. Kunin ang panloob na pahintulot ni Darinen. Hindi makakuha ng pahintulot. Kung gayon, gumawa ng pansamantalang puwang. O mag-iwan ng panandang panglokasyon sa loob ng panangga. Nagkasundo na ang dalawang pamilya sa tigil putukan. Ipag-uutos din sa akin na mag-isip ng paraan para wasakin ang malaking pormasyon mula sa loob. Ang alyansang iyon ng dalawang pamilya. Mas takot sila na lamunin ng kabila ng mag-isa ang manor. Gusto nilang pilitin kaming kumilos mula sa loob. Pumayag ka na. Kalokohan, pumayag nga talaga.
Sa tingin mo sasabihin ko sa'yo. Nagkalakas loob pang aminin ang pag-aaklas ng harapan. Iba ng kaunti ang empleyadong ito kaysa noon. Ngayon, hindi ito ang tamang oras para sabihin yan. Malamang naapektuhan din si Selena. Maaaring gamitin ng simbahan ang kabanalan para gipitin ang santong ina na iyon. Selena. Umalis na siya. Kagalang-galang na Dawinan. Kagalang-galang na Dawinan. Palihim akong inutusan ng simbahan na lokohin at makuha ang panloob na pahintulot. Ang lupang ito ang makapagsasalba ng napakaraming sugatan sa harapan. Walang masama sa pagtulong sa tao. Pero hindi ko kukunin yon sa paraan ng panlilinlang sa inyo. Kapag nakapasok na ang bakal na kabalyerya, wala nang atrasan ang manor. Mag-isa na akong babalik sa harapan. Sa ngalan ng banal na dalaga, pipigilan ko ang pagsulong ng hukbo. Bantayan mong mabuti ang manor. Huwag mo na akong hanapin. Ano man ang maging wakas. Hinding-hindi ako magbubukas ng tarangkahan para sa kanila. Ilang oras na siyang wala. Hindi mo siya maaabutan. Kapag umalis ka, sino ang mag-aasikaso sa mga ligaw na tao at pananim sa buong bakuran? Itinabi ko na lang ang liham na ito. Kaya ba niyang mapigil ang hukbo ng simbahan? At least, sa tingin niya, pwede niyang subukan. Babalik pa ba siya? Hindi ko alam. Anunsyo ng simbahan. Upang pigilan ang konseho ng kadiliman na maagaw ang mga pananim na estratehiko ng manor. Ang pangkat ng paghatol sa hangganan ay magpapatupad ng pansamantalang banal na proteksyon sa manor ng Green. Pahayag ng konseho ng kadiliman. Upang pigilan ang simbahan sa pagsakmal sa neutral na lupain. Magbibigay ang konseho ng kinakailangang suportang militar sa manor ng Green. Naglabas din ang simbahan ng isang formal na anunsyo. Talagang mas pulido kaysa sa konseho. Lumabas ka. Kapag may anunsyo na, hindi na yan tinatawag na pag-agaw. Kung may lakas ka, itago mo muna ang kalasag mo, Lilith. Inuutos ng konseho na agad kang bumalik sa kanlurang hanay. Sino ka ba para mag-utos? Ang lakas mo namang mag-utos sa akin. Maaga pa, ang inay ninyo na. Sinasabi rin ng kanluran na poprotektahan kanila. Ganito ba sila kapag nag-agawan ng mga gamit? Umalis ka agad sa manor. Bumalik ka sa pwesto ng konseho. Makipagtulungan sa pagkumpirma ng panloob ng mga koordinado at estado ng panangga. Makipagtulungan sa pagkumpirma ng panloob ng mga koordinado at estado ng panangga. Umalis sa manor at bumalik sa kampo. Makipagtulungan sa pagkumpirma ng panloob ng mga koordinado at estado ng panangga. Magagawa ko rin ang paggamit ng trabaho bilang palusot sa ganyang klaseng bagay. May lupa at may tubig. At may isang mataas na antas na mangkukulam na hindi kailangang swelduhan. Sino nung sinasabi mong hindi kailangang swelduhan? Nariyan ang patakarang 500 metro. Hindi sila makakapasok. Hindi rin ako lalabas. Tiisin muna natin. Tol, harangin mo muna ang ingay sa labas. Tutulog muna ako ng tanghali. Tol. Ha? Natitirang newbie protection period, 23 oras 59 minuto 59 segundo. Tol, anong klaseng patalastas ng dagdag serbisyo iyan? Ha?
Natitirang newbie protection period, 23 oras 59 minuto 59 segundo. To. Anong klaseng patalastas ng dagdag serbisyo iyan? Bakit hindi mo sinabi noon na may expiration pala ito? Hindi mo rin naman tinanong. Pribilehyo ng baguhan. Pagkilala sa kaaway. Babala sa paglapit. Pagharang sa loob ng 500 metro. Pribilehyo ng baguhan. Pribilehyo ng baguhan. Pagkatapos ng proteksyon, pagharang sa distansya. Pribilehyo ng baguhan. Pagharang sa loob ng 100 metro. Pagkatapos ng proteksyon, hangganan ng kamalayan. Pagharang sa loob ng 500 metro. Pagharang sa loob ng 500 metro. Hangganan ng kamalayan. Pribilehyo ng baguhan. Hindi na mapananatili ng mga kakayahang ito ang kasalukuyang lakas. Pagkatapos mag-expire. Paano kung makalusot ang dalawang grupong nasa labas? Nakadepende ito sa kasalukuyang depensa ng manor at sayo rin. Anong nangyari? May problema sa panangga. Isang araw pa. Ano ng isang araw pa? Isang araw na lang ang natitirang ganap na proteksyon. Bukas pa magsisimula. Talagang aasa ka na lang sa sarili mo rito.